Alam mo bang may mga sikreto ang utak ng tao na kapag na-unlock mo, kaya mong maging parang hindi tao sa sobrang lakas, sa sobrang tibay at disiplina. Hindi ito science fiction. Hindi rin ito kalokohan. Ito'y base sa science at ginagamit ng mga elite soldiers, Olympic champions at mga taong halos imposibleng mapagod. Pero ang tanong, kaya mo bang i-rewire ang sarili mong utak para magising ang superhuman version mo? Kung oo ang sagot mo, manatili ka rito. Dahil sa video na to, ibubunyag ko ang 10 brain hacks na kayang gawing inhumanly strong ang isang ordinaryong tao. At may isa dito na sobrang weird pero sobrang epektibo. Tara, simulan na natin. Number 1. Neuro-association rewiring. Baguhin ang kahulugan ng sakit. Ang sakit ay hindi kalaban, kundi signal na ikaw ay lumalago. Ano ang ibig sabihin nito? Lahat tayo, mula pagkabata, ay naturuang iwasan ang sakit. Kapag masakit, huminto. Kapag mahirap, tumigil. Kaya ang utak natin nakaprograma para umiwas sa discomfort. Pero heto ang totoo. Ang utak ay hindi tumutugon sa aktwal na sakit. Tumutugon ito sa kahulugan na inilalagay natin sa sakit. Sa madaling salita, ang pain o hirap ay hindi laging masama. Depende kung paano mo ito ina-associate o binibigyan ng kahulugan. Kung tingin mo sa sakit ay kaaway, iiwasan mo ito. Pero kung tingin mo sa sakit ay kaibigan na nagtuturo sa'yo, haharapin mo ito. Kapag nakaramdam tayo ng sakit, physical man o emotional, ang utak natin, lalo na ang amygdala at prefrontal cortex, ay nagde-decide. Labanan ito o takbuhan. Lumaban o sumuko. Kung lagi mong sinasabi sa sarili mong, masakit ito, ayoko na, mas lalong lalakas ang negative neural pathway. Yan ang daan na nagtuturo sa utak mo na umayaw palagi. Pero kung sasabihin mo, masakit ito, pero ito ang ebidensya na ako'y lumalakas, lilikha ka ng bagong koneksyon sa utak. Isang pathway na nagsasabi, pain equals growth. Ito ang tinatawag na neuro-association rewiring. At yes, pwede itong baguhin. Paulit-ulit mo lang kailangang i-reframe ang kahulugan ng nararamdaman mong hirap. Una, i-reframe mo ang discomfort mo. Kapag napagod ka sa workout, sa trabaho, o kahit sa emotional stress, sabihin mo sa sarili mo, this is not punishment. This is the price of strength. Ikalawa, gamitin mo ang salitang training sa halip na hirap. Halimbawa, hindi ako nahihirapan sa trabaho. Tinitrain lang ako maging mas matatag. Bakit ito powerful? Kapag hindi mo tinatakbuhan ang sakit, wala nang makakapigil sa'yo. Kapag nasanay kang i-rewire ang utak mo, hindi mo na kailangan ng motivation. Disiplina ang papalit. At kapag mas kaya mong tiisin ang hirap kaysa sa karamihan, aangat ka kahit anong larangan. Ang utak ay parang GPS. Kung sabihin mong sakit equals kabiguan, dadalhin ka nito sa pag-ayaw. Pero kung sabihin mong sakit equals pag-unlad, dadalhin ka nito sa tagumpay. Kapag na-master mo ang brain hack na ito, hindi ka na basta-basta matitinag ng hirap. Dahil ang pananaw mo sa sakit ang tunay na nagtatakda kung gaano ka kalakas. Number 2, the 40% rule. Kapag akala mong tapos ka na, nagsisimula ka pa lang. Alam mo ba na ayon kay David Goggins, isang dating Navy SEAL, ultra-endurance athlete, at tinaguri ang the toughest man alive, kapag pakiramdam mo na hindi mo na kaya, ubos na ang lakas mo, gusto mo nang sumuko, ang totoo, 40% pa lang ng kakayahan mo ang nagagamit mo. Yes, 40%. Ibig sabihin, meron ka pang 60% na reserbang lakas, reserbang tapang, focus at willpower sa loob mo na hindi mo pa naaabot. Dahil ang utak mo ang unang sumusuko, hindi ang katawan mo. Bakit ganito? Ang utak natin ay built para sa survival, hindi performance. Kapag naramdaman niyang napapagod ka o nahihirapan ka, agad siyang maglalabas ng mental signal. Tama na, pahinga ka na, masama yan. Pero hindi dahil ubos ka na, kundi dahil gusto lang ng utak mong iwasan ang discomfort. In short, hindi katawan ang tunay na humihinto, kundi takot. Isipin mo ito,
Nasa PE class ka sa high school. Pinapatakbo kayo ng teacher mo ng 10 laps. Pagdating mo sa ikapitong lap, hingal na hingal ka na. Pakiramdam mo, umiikot na ang mundo. Sabi ng isip mo, wala na, hindi ko na kaya to. Mahihimatay na ako. Pero may isang kaklase kang mas maliit pa sa'yo, pero tuloy pa rin. Tapos bilang inis o pride, napilitan ka rin tapusin. At guess what? Natapos mo. Anong ibig sabihin nito? Ang pagod mo sa ikapitong lap, hindi yun totoo. Hindi yun end ng kakayahan mo. Yun ang limitasyon na inilagay ng isip mo. Pero hindi pa yun ang tunay mong limitasyon. Ibig sabihin, kahit anong bagay, whether physical tulad ng workout o mental tulad ng pag-aaral o trabaho, kapag gusto mo nang sumuko, hindi ibig sabihin, ubos ka na. Ibig sabihin lang, nandyan ka na sa 40%. Kapag may ginagawa kang mahirap, thesis mo, business plan, extra reps sa gym, pagsagot sa problema sa pamilya, pagbangon mula sa heartbreak at gusto mo nang i-give up, palalahanan mo ang sarili mo. This is just my 40%. May natitira pa akong 60%. Hindi ako aatras. Kapag nag-a-alarm ang cellphone mo ng 5 AM at gusto mong pindutin ang snooze, sabihin mo sa sarili mo, 40% pa lang ito. Kaya ko pa. Kapag hirap na hirap ka sa push-up o jogging at gusto mo nang tumigil, 40% pa lang to. Hindi ito ang limit ko. Kapag pagod ka ng mangarap kasi paulit-ulit kang nabigo, this is not the end. 40% pa lang to. Ang sekreto ng mga taong parang inhumanly strong ay hindi sila mas magaling, hindi sila mas matalino o mas gifted. Ang kaibahan lang, alam nila na ang utak nila ay sinungaling minsan. At kapag sinasabi ng isip nila na tama na, sinasagot nila, hindi pa, nasa 40% pa lang ako. Number 3, controlled breathing, box breathing technique. Alam mo ba na ang hininga mo ay isa sa pinakamakapangyarihang kasangkapan para kontrolin ang isip, kontrolin ang katawan at emosyon mo? Pero halos hindi natin ito pinapansin. Ang ordinaryong tao, kapag kinabahan o na-stress, nagpapanik, nanginginig o biglang naninigas. Pero ang elite performers tulad ng Navy SEALs, Olympic athletes at high-level executives, meron silang ginagawa. Kinukontrol nila ang hininga nila para manatiling kalmado kahit nasa gitna ng kaguluhan. Ito ang tinatawag na box breathing. Ano ang box breathing? Ito ay isang uri ng paghinga na may equal timing sa 4 na parte ng paghinga. Una, inhale, 4 seconds. Tapos hold, 4 seconds. Exhale, 4 seconds. At hold ulit, 4 seconds. Pero bakit ito napakalakas na brain hack? Kapag nagpapanik ang utak mo, halimbawa, kabado ka bago magsalita sa harap ng tao, o may kaaway kang nakaharap, ang katawan mo ay naglalabas ng stress hormones tulad ng cortisol. Bumabagal ang thinking mo, bumibilis ang tibok ng puso mo, at parang bigla kang nawalan ng lakas o sense. Pero kapag ginamit mo ang box breathing, ito ang nangyayari. Nagpapadala ka ng signal sa utak mo na ligtas ako. Bumababa ang heart rate mo at naka-activate ang parasympathetic nervous system, pangkalma. Dumadami ang oxygen sa utak mo kaya mas malinaw ang isip mo. Nawawala ang tensyon sa katawan mo, parang pinakawala ng pressure. Sa madaling salita, parang sinasabi ng utak mo, okay lang, kaya ko to. Kahit sobrang gulo sa paligid, kalmado ang loob mo at yan ang edge mo laban sa iba. Isipin natin si Miguel, 23 anyos, fresh graduate, may job interview sa isang malaking kumpanya. Ito ang kanyang pangarap na trabaho. Pero bago siya pumasok sa interview room, namumutla na siya. Mabilis ang tibok ng puso, pawis na pawis ang kamay. Parang gusto na niyang umatras. Pero bigla niyang naalala ang itinuro sa kanya ng mentor niya. Gamitin mo ang box breathing. I-reset mo ang utak mo. So, sa labas ng pintuan, tumayo siya. Tahimik siyang huminga. Huminga papasok, pinigil. Huminga palabas, pinigil ulit. Ginawa niya ito ng 4 na beses. Pagkatapos, parang milagro, bumagal ang tibok ng puso niya. Nakayanan niyang ngumiti sa HR at sa bandang huli, natanggap siya. Hindi dahil sa swerte, kundi dahil sa kontrol sa sarili. Kailan mo ito pwedeng gamitin? Pwede mo itong gamitin bago magsalita sa harap ng maraming tao. Pwede mo itong gamitin
kapag napu-frustrate ka sa isang exam o work deadline. Pwede mo itong gamitin kapag may matinding emotional stress. Pwede mo itong gamitin bago matulog kung may anxiety, bago ka magdesisyon sa isang high-pressure situation. Habang sanay ka na, pwede mong taasan ang seconds. Gawin mong 5 segundo o 6 na segundo. Mas humihinga ka ng malalim, mas lumalalim din ang focus at kalmadong state mo. Ang box breathing ay parang simpleng teknik lang, pero ang epekto nito ay tulad ng superpower. Hindi ito tungkol sa pagiging walang takot, kundi sa pagiging kalmado kahit may takot. At kapag kalmado ang isip, mas malinaw kang mag-isip, mas malakas kang kumilos. Tandaan, hindi mo kailangang kontrolin ang lahat. Kailangan mo lang kontrolin ang sarili mo. At nagsisimula yan sa hininga mo. Number 4. Dopamine control. Master the pleasure circuit. Ang dopamine ay tinatawag na motivation molecule o reward chemical ng utak. Tuwing may ginagawa tayong masarap, exciting o nakaka-achieve ng goal, naglalabas ang utak natin ng dopamine. Ito ang dahilan kung bakit ang pag-scroll sa social media, pagkain ng junk food o panonood ng Netflix ay sobrang nakaka-addict. Kasi kahit walang effort, instant ang dopamine reward. Kaya naman, dahan-dahan nare-rewire ang utak natin para gustuhin lang ang mga bagay na madali, na masarap at walang paghihirap. Sa panahon ngayon, halos lahat ng bagay ay designed para i-hack ang utak mo gamit ang dopamine. Facebook Reels, 15 segundong quick hit ng aliw. TikTok, instant tawa, instant cute, instant thrill. Junk food, high sugar, high fat, low effort pleasure. Porn, artificial na satisfaction kahit walang tunay na relasyon. Kapag nasaturate ang utak mo sa dopamine mula sa mga bagay na walang tunay na value, nawawalan ka ng gana sa mga mahihirap pero importanteng bagay tulad ng pag-aaral, pag-ehersisyo, paghahanap ng career, pagtatayo ng disiplina. Bakit? Kasi mababa ang dopamine reward ng mga ito kumpara sa social media at junk food. At kapag nasanay ang utak mo sa high dopamine, low effort cycle, nagiging tamad, malungkutin at inconsistent ka sa life goals mo. Kahit gusto mo naman talaga silang makamit. Ang solusyon, dopamine control. Hindi ibig sabihin na alisin lahat ng saya sa buhay mo. Ang goal ay ma-reset ang utak mo para ma-enjoy mo ulit ang mga bagay na may tunay na value. Kapag inangkin mo ang dopamine control, hindi ka na kontrolado ng mga artificial pleasures. Ikaw na ang pipili kung kailan ka magpapahinga at kung kailan ka mag-work hard, hindi ang notification bell ng phone mo. At kapag na-master mo ito, ang dating boring na bagay tulad ng disiplina, pag-aaral o workout ay magiging addict ka na rin, pero sa growth, hindi sa pagkaubos. Number 5. Ultradian Rhythm Hack. Work in 90-minute waves. Alam natin ang circadian rhythm, di ba? Ito ang natural sleep-wake cycle ng katawan natin sa loob ng 24 oras. Pero merong mas maliit na cycle na nangyayari araw-araw kahit gising ka. At ito ang tinatawag na ultradian rhythm. Ito ay natural na cycle ng utak mo tuwing 90 o 120 minutes kung saan tumataas at bumababa ang focus, energy at productivity mo. Paano ito gumagana? Sa unang 90 minutes, ang utak mo ay nasa peak performance. Matalim ang memorya, mataas ang creativity, mabilis magdesisyon at buo ang energy. Pagkatapos nito, bumababa ang performance. Kailangan ng 15 to 20 minutes na pahinga para makabawi. Kapag sinunod mo ito, parang may turbo button ka tuwing cycle. Pero kapag tinuloy-tuloy mo ng walang pahinga, burnout, brain fog at stress ang kapalit. Bakit ito isang brain hack? Karamihan sa atin, nagtatrabaho o nag-aaral lang tuloy-tuloy ng 3 to 4 hours straight. Akala natin productive tayo, pero ang totoo, bumababa ang kalidad ng output natin. Ang ultradian rhythm hack ay isang paraan ng working smarter, not harder. Imbis na i-push ang sarili hanggang maubos ka, ginagamit mo ang natural wave ng utak mo para sulitin ang bawat sandali ng peak focus. Paano ito gawin step by step? Unang step, mag-set ka ng timer para sa 90 minutes. Sa oras na ito, walang distractions. Wala mo ng cellphone, walang multitasking, puro trabaho, pag-aaral o kahit physical training lang. Ikalawang hakbang, pagkatapos ng 90 minutes, magpahinga ka ng 15 to 20 minutes.
Hindi lang basta break, active recovery ito. Maglakad-lakad, mag-meditate, magtimpla ng kape, mag-stretching, huwag mag-social media. Kasi ito ay mental stimulation, hindi tunay na pahinga. Ikatlo, ulitin ng cycle hanggang matapos ang araw. Kaya mong magdagdag ng 3 o 4 na cycles per day, depende sa schedule mo. Bakit ito parang superpower? Karamihan sa tao, hindi alam na ang utak nila ay may natural na timing mechanism. Kapag ginamit mo ito, magugulat ka kung gaano ka productive, focused, at energized ka kahit hindi ka magdagdag ng oras o effort. Parang biglang lumabas ang inhuman strength mo. Pero hindi dahil sa magic, kundi dahil na-sync mo ang sarili mo sa natural rhythm ng utak mo. Number 6, visualization training, mental rehearsal. Ang visualization training ay ang kakayahan mong imaginein o isipin sa utak mo ang isang bagay na gusto mong gawin bago mo pa ito aktual na gawin. Para kang nag-iinsayo sa isip mo lang, pero ang epekto nito ay parang totoong ensayo na rin. Hindi ito basta daydreaming, ito ay intentional, detailed at controlled na pag-iisip ng eksaktong kilos, emosyon at resulta na gusto mong mangyari. Bakit ito gumagana? Ayon sa neuroscience, kapag nag-visualize ka ng isang gawain, halimbawa, pagtakbo, pagbigkas ng speech, pagsuntok, pag-akyat sa entablado, na-activate ang parehong bahagi ng utak na ginagamit mo kapag ginagawa mo ito sa totoong buhay. Ang tawag dito ay motor cortex activation. Hindi alam ng utak ang pinagkaiba ng imagined action at real action. Kaya habang inuulit mo ito sa isip, nagbubuo ka ng neural connections na parang nag-practice ka talaga. Think of it this way. Kapag paulit-ulit mong ini-imagine ang isang bagay, hinuhubog mo ang utak mo para maging bihasa doon, kahit wala ka pang ginagawa sa totoong buhay. Ang visualization ay parang training ground ng utak. Kung palagi kang nagpa-practice mentally, darating ang araw na kahit unang beses mong gawin sa totoong buhay, parang dati mo na itong ginagawa. Hindi mo kailangan maging genius o super athlete para gawin ito. Kailangan mo lang ng oras, focus at paniniwala na ang utak mo ay may kakayahang likhain ang realidad mo. Number 7, identity override. I am programming. Ang utak ng tao ay parang computer at ang salitang ginagamit natin araw-araw ay parang code na sinusunod nito. Kapag paulit-ulit mong sinasabi ang isang bagay tungkol sa sarili mo, kahit pa biro lang, unti-unting naniniwala ang subconscious mind mo na yun talaga ang totoo. Ang tawag dito ay identity programming. Mas matindi pa ito sa motivation o inspiration dahil hindi lang ito tungkol sa gagawin mo, kundi sa kung sino ka talaga. Tamad talaga ako eh. Hindi ako magaling sa math. Ganito na talaga ako. Ang mga linyang ito, kapag paulit-ulit mong ginagamit, hindi mo namamalayan, ginagawa mo na silang bahagi ng pagkatao mo. Kahit hindi sila totoo dati, nagiging totoo dahil paulit-ulit mong sinasabi. Imbis na identity ng kahinaan, gamitin mo ang identity ng lakas. Halimbawa, si Carlo ay isang 20 anyos na lalaking laging sinasabi, hindi talaga ako pang gym, wala akong tiyaga, tamad akong gumalaw. Araw-araw niya itong sinasabi, minsan sa harap ng salamin, minsan sa barkada, minsan habang kinakain ng burger sa harap ng Netflix. Resulta, kahit gustuhin niyang magbago, hindi niya magawa. Bakit? Kasi para sa utak niya, hindi siya nag-ehersisyo dahil hindi siya yung tipo ng taong gumagawa nun. Hindi ito problema ng disiplina lang. Ito ay problema ng identity. Pero isang araw, napakinggan niya ang tungkol sa I am programming. Sinubukan niya ito. Araw-araw, sa loob ng 30 araw, bago matulog at pagkagising, tinitingnan niya ang sarili niya sa salamin at sinasabi, I am disciplined. I am consistent. I am the kind of person who shows up, rain or shine. Ako ang taong hindi umaasa sa motivation, gumagalaw kahit walang gana. At sa umpisa, parang kasinungalingan kasi hindi pa naman siya consistent, hindi pa siya fit. Pero ang utak niya, walang pakialam kung totoo o hindi. Sinusunod lang nito ang inuutos mo. Pagkaraan ng 1 linggo, nagsimula na siyang mag-warm up tuwing umaga. Pagkaraan ng 2 linggo, nag-enroll siya sa basic calisthenics class. Pagkatapos ng 1 buwan, na-establish na niya ang identity ng pagiging fit person. Hindi dahil gusto lang niya, kundi dahil pinalitan niya ang pagkakakilala niya sa sarili. Bakit ito gumagana? Ayon sa mga neuroscience studies,
Ang self-identity statements ay may direktang epekto sa behavioral circuits ng utak. Kapag sinabi mong, I am confident, magsisimulang humanap ang utak mo ng mga pagkakataong patunayan ito. Sa madaling salita, ang utak mo ay ayaw maging sinungaling. Kung lagi mong sinasabi na, I am mentally strong, hahanapan ito ng paraan para maging totoo yan. Kung gusto mong maging inhumanly strong, hindi sapat na basta magbuhat, kumain ng tama, o manood ng motivational videos. Dapat baguhin mo kung sino ka sa mata ng utak mo. Kasi kapag binago mo ang identity mo, lahat ng kilos mo ay susunod. Hindi ito magic, ito ay neuro-reprogramming at kaya mo itong gawin ngayon na. Number 8. Sleep optimization. Deep rest, peak strength. Kapag mali ang tulog mo, kahit gaano ka ka-determined, babagsak ka rin. Bakit critical ang tulog? Isipin mong may cellphone ka. Kahit pinakamahal pa yan, kung 10% na lang ang battery, mabagal, lag, ganun din ang katawan mo. Pero ang tulog, hindi lang simpleng recharging. Ito ay parang maintenance at upgrade system ng utak at katawan. Sa deep sleep, nire-repair ang mga muscle microtears, lalo na kung nagbuhat ka o nag-workout. Sa rapid eye movement sleep, tumatalas ang memorya, focus at decision-making skills. Kapag kulang ka sa tulog, bumabagsak ang testosterone mo, tumataas ang cortisol, at bumabagal ang metabolism mo. Sa madaling salita, kung kulang ka sa tulog, parang nagbubuhat ka ng mabigat na bato habang lasing at kulang ka. Kapag kulang ka sa tulog, mahina ka magdesisyon. Parang gusto mong kumain ng junk food kahit alam mong bawal. Kapag kulang ka sa tulog, hindi ka makapag-focus. Nandyan ka sa trabaho, pero blank stare lang. Kapag kulang ka sa tulog, madali kang matrigger emotionally. Galit ka agad sa maliit na bagay. Kapag kulang ka sa tulog, mabagal ang muscle recovery mo. Laging masakit katawan mo kahit hindi ka naman nagbuhat ng matindi. Ayon sa mga pag-aaral, kahit 5 o 6 na oras lang ng tulog kada gabi sa loob ng 1 linggo, ang performance mo ay parang lasing ka kahit hindi ka umiinom. Gusto mong maging inhumanly strong? Matulog ka. Hindi ito kahinaan. Hindi ito katamaran. Ito ang ultimate performance enhancer na libre, legal at napatunayan sa siyensya. Kahit anong supplement, motivation, video o workout program, walang bisa yan kung kulang ka sa tulog. Ang mga elite athletes tulad ni LeBron James at Roger Federer, 9 to 10 hours ng tulog kada araw. Hindi dahil tamad sila, kundi dahil alam nila, rest is part of training. Sleep is strength. Number 9. No excuse mentality. Remove try from vocabulary. Sa unang tingin, parang mabait at humble ang salitang susubukan ko. Pero kung iisipin mo mabuti, ito pala ay mahinang salita. Kapag sinabi mong, I'll try, binibigyan mo ang sarili mo ng legal na dahilan para hindi tapusin ang isang bagay. Parang sinasabi mong, kapag naging convenient, gagawin ko. Pero kapag naging mahirap, pwede ko namang hindi ituloy. Kasi sinubukan ko naman, di ba? Ang ganitong uri ng pag-iisip ay kalaban ng tagumpay. Bakit mahalagang alisin ang try? Ang utak natin ay sumusunod sa salita na sinasabi mo sa sarili mo. Kapag sinanay mo ang sarili mong maging vague, halimbawa, try lang, tingnan natin, baka, pwede na. Ang resulta rin ng aksyon mo ay vague, hindi buo, walang commitment, kulang sa tapang. Pero kapag sinabi mong, gagawin ko, hindi ako titigil hanggat hindi tapos, biglang nagkakaroon ng mental shift. Ang utak mo ay maghahanap ng paraan, hindi ng palusot. Isipin mo ito, may tropa ka na laging sinasabihan mo, Tol, workout tayo bukas ha, 6 AM. At ang sagot niya, sige susubukan ko. Anong nangyayari kinabukasan? Hindi siya sumipot. At kapag tinanong mo siya, may sagot siyang ganito, ay bro, sorry ha, antok pa ako eh. Pero sinubukan ko naman bumangon. Sa totoo lang, hindi niya sinubukan. Ginamit lang niya ang subukan para hindi siya mukhang tamad o irresponsable. Pero kung sinabi niya sa sarili niya, gigising ako ng 6 AM, magkaiba na sana ang ending. Kasi ang susubukan ng word, mahina, may lusot, may excuse. Pero kung gagawin mo, matatag, may commitment, may urgency. Kapag sinabi mong, I will finish this workout today, hindi ka basta-basta titigil. Kasi sinabi mo na, parang sinelyuhan mo na sa utak mo. Kapag may commitment ka at wala kang try sa vocabulary mo, ang utak mo ay magiging creative sa paghahanap ng paraan. Hindi ka na naghahanap ng dahilan.
naghahanap ka ng solusyon. Parang sundalo sa gyera, hindi sila nagsasabing, try nating mabuhay. Ang mindset nila ay walang atrasan, mabubuhay tayo dahil kailangan. Try. Sounds harmless, pero ito ang gateway drug ng katamaran, ng pag-atras at ng average life. Kung gusto mong maging inhumanly strong sa isip at katawan, kailangan mong alisin ang try at palitan ng will at trust. Hindi ito tungkol sa pagiging perfect. Ito ay tungkol sa pagiging committed. Number 10. Survival mind trigger. Tap into primal instincts. Ang utak natin ay may bahagi na tinatawag na reptilian brain o primitive brain. Ito ang pinakalumang bahagi ng utak na responsable sa basic survival responses, gaya ng fight or flight mode, adrenaline surge, hyperfocus sa panganib, lakas na akala mo imposible. Ito rin ang dahilan kung bakit may mga kwento ng ina na nakakabuhat ng refrigerator para iligtas ang anak o sundalong sugatan pero patuloy na lumalaban. Hindi ito magic, hindi ito superpower. Ito ay built-in sa utak ng lahat ng tao, kasama ka roon. Ang problema, hindi ito basta-basta na-activate sa modernong mundo kasi masyado ng komportable ang buhay natin. Wala na tayong leon na hinahabol, pero pwede pa rin natin itong i-trigger sa tamang paraan. Ang sikreto ay ito, gamitin ang imahinasyon para gawing survival level ang isang sitwasyon. Step 1. Pumili ka ng goal na mahirap. Halimbawa, pagtakbo, training, pag-aaral, pagtrabaho kahit pagod. Ikalawa, gamitin ang utak mo para gawin itong personal. Tanungin ang sarili, paano kung ang buhay ng taong mahal ko ay nakasalalay dito? Kapag ang utak mo ay naniniwala, kahit konti lang, na may panganib o responsibilidad kang hindi pwedeng palpak, nag-a-activate ang primal strength. Kapag activated ang survival instincts, ito ang nangyayari. Tumataas ang adrenaline, tumatama ang cortisol, nababawasan ang pain sensitivity, tumataas ang focus. Ang resulta, kahit physically pagod ka, ang utak mo ay nag-o-override sa katawan. Para kang robot na programmed na mag-survive, hindi umatras. Sabihin natin na araw-araw ka nag-workout, pero laging sumusuko sa kaligitnaan. Hanggang isang araw, sinubukan mong gamitin ang mental trigger na ito. Habang nagbubuhat ka ng barbell at gusto mo nang ibaba, sinabi mo sa sarili mo, ang lakas na ito ay para sa anak ko. Kung di ko ito kakayanin, paano ko siya puprotektahan kung may mangyaring masama? Kung di ako magiging malakas ngayon, paano ko siya bubuhayin bukas? Bigla kang nagkaroon ng spark, na-activate ang survival switch. Hindi lang ito motibasyon, ito ay biological transformation. Ang hack na ito ay makapangyarihan, pero huwag gamitin para sa mababaw na bagay o ego trip. Gamitin ito sa mga bagay na may tunay na impact, pag-angat sa buhay, pagprotekta sa pamilya, pagpapatibay ng sarili sa gitna ng hirap. Ang tunay na inhuman strength ay hindi lang mula sa muscle o stamina, kundi mula sa malalim na dahilan. Kapag ang ginagawa mo ay may koneksyon sa pagmamahal, responsibilidad at dangal, ang utak mo ay nagiging sandata na hindi basta-basta bumibigay. Kapag ang dahilan mo ay buhay ng mahal mo, ang limitasyon ay nawawala. Ang mga brain hacks na ito ay totoong ginagamit ng elite performers, mula sa military special forces, Olympic athletes, hanggang sa mga high-level entrepreneurs, ay nakabase sa neuroscience at behavior psychology. Kapag na-master mo ito, magiging parang inhumanly strong ka. Hindi dahil sa kakayahan ng katawan mo, kundi sa control at reprogramming ng utak mo.